sa mga pangunahing hanap buhay na nagbibigay ng pagkain at kabuhayan ng maraming pamilya. Ang aking kasuotan naman ay tinatawag na patadyong na kung saan nagre-representa sa kanilang paniniwala at tradisyon. Iloilo. Sa lalawigan ng Iloilo, ang paghahabi ng tela ang siyang bumubuhay sa karamihan ng nakatira sa lalawigan ng Iloilo. Ang damit na ito ay likha sa mga balat ng prutas o kahit na anong kagamitan na makikita sa loob ng tahanan. Negros Occidental. Ang Negros Occidental ay isang lalawigan sa rehiyon ng Western Visayas sa Pilipinas. Kilala ito bilang Sugar Bowl of the Philippines dahil sa malaking produksyon nito ng asukal. Ang tradisyonal na kasuotan ng Negros Occidental ay ang hablon. Ang hablon ay tradisyonal na tela na hinahabi sa Visayas. Madalas, may pastel colors o may halong lilac, rosas, berde o kahit. Guimaras. Ang Guimaras ay kilala sa produktong pag-agrikultura nito ang mangga. Dinarayo dito ang pinakamatamis na bungang mangga hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa, kung kaya't sinansagang mango capital of the Philippines ang Guimaras. Ang aking kasuotan ay nagpapakita ng pagmamahal at pagpapasalamat ng mga tao sa Guimaras sa kanilang pangunahing produkto na mangga. Kapis. Ang buhay ng kapis ay umiikot sa pangingisda, pagsasaka at palapit na ugnayan ng komunidad. Ang simbolo ng kasuotan ng kulturang kapis ay isang tradisyonal na damit na may malaking kahalagahan sa kultura at kasaysayan ng probinsya. Mga kilalang manigulan o tao sa rehiyon. Melchor F. Sichon, isang makatang aklano ng Tubulis o Aklan, kilala siya hindi lamang sa kanyang husay bilang makata, kundi maging sa kanyang pagpupunyagi. Itinaguyod niya ang panulaang aklanon. Si Epifanio de los Santos ay isang manananggol, pumamahayag o mananalaysay, musikero, pintor, kritiko, manunulat, filosopo, at masugid na kolektor ng mga antike. Kurador sa Palantirana. Isinilang siya sa Iloilo noong Mayo ng Siyam, 1901. Siya ay inhadol ng siya na ika-anim ng distrito ng militar sa panahon ng World War II. Naging gobernador sa Iloilo noong 1969 hanggang 1989. Naging presidente ng National Sanctuary ng Ilonggong Organisasyon noong 1990. Ang UPIL ay gumawad sa kanyang pambansang alagad ni Balagtas para sa Ilonggo Fiction. Mariano Perfecto ang unang sumulat ng pasyon sa Pilipino noong 1884 dahil dito nabahira ng Misyonisto ang politikang Pilipino. Alberto Gumbay, ang kilalang ama ng panitikang Bisaya. Elena Halendon, ang nagpauso ng tulang malayang taludturan. Vicente Cristobal, ang sumulat ng unang sa eskwela na may pamagat na kapitan noong 1903. Jose M. Lai, ang nagpatangi ng ulan at may maikling kwento. Angel Mangaho, ang sumulat ng unang nobela na pinumagatang Benjamin noong 1907. Tinaguri ang batika ng mandudula at novelista. Vicente Soto, ang pinakamatunog na pangalan, siya ay nagtanyag na sinulat niya ang kauno ng opera ng Bisaya na Macto. Sumulat din siya ng marami Kastila at siya ay naglambag ng periodista sa Waray-Waray. Roberto Romualdez, naging maestrado ng Korte Suprema at naging pinakamaningning na pangalan. Siya ay sumulat ng maraming dula, sanaysay at sosyo-politiko at higit sa filosofiya ng Pilipino. Waray-waray ang Kastila ang kanyang ginagamit. Ano-ano nga ba ang mga panitikan ng Rehiyon 6? May 6 na anyo ang panitikan ng sinaunang Ilonggo. Ito ang Ambahan, Balak, Awit, Drijes o Haya, Sidi at Bicol.
ambahan. Ang ambahan ay isang katutubong anyo ng pagtula ng hanunumang yan. Ito ay may pipituhing pantig sa bawat taludtod. Ang tulang ito ay isang tulang pasalaysay na may temang patungkol sa buhay. Balak, awit patungkol sa pag-ibig, tulang pagtatalo ng babae at lalaki. Awit, tungkol sa pag-ibig at iba't ibang gawain. Dridges o haya, panaghoy ng isang namatay. City, awit tungkol sa bayaning ginagamit sa pananampatan sa baybahay ng mga namamalimos. At ang panghuli ay ang bigat, masaya at mapanuksong awit. May 4 na epiko ang Kabisayaan. Ito ang lagda, haraya, maragtas at hinilawon. Lagda, isang kalipunan ng mga tuntunin ukol sa mabuting pagtupad sa tungkulin sa pamahalaan na napapaloob ng mga salaysayin at mga pangyayari. Haraya, isang katipunan ng mga tuntunin ng kabutihang asal at ng mga salaysay ng paghalimbawa ng nasabing tuntunin. Maragtas, sapagkat hindi rin ito nakasulat ng patula o inaawit, kaya nakasulat lamang ito sa matandang titik o ang Pilipino na walang tiyak na sumulat. At ang panghuli ay hinilawon. Itinuturing itong pinakamatanda at pinakamahabang epeko ng panay. Binubuo ito ng 18 salaysay at ang bawat kwento ay kumakatawan sa 3 henerasyon. At ang panghuli ay ang hinilawon. Tinuturing itong pinakamatanda at pinakamahabang epiko ng panay. Binubuo ito ng 18 salaysay at ang bawat kwento ay kumakatawan sa 3 henerasyon.